Kalunos-lunos ang sinapit ng 72 manggagawang nasawi sa sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela. Aksidente man, maraming buhay ang nawala. Sino nga ba dapat managot sa insidenteng ito? Sagutin natin yan kasama si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, pwede bang sabihin na aksidente? Walang may gusto nito? Well, hindi natin siguro masasabi, chances are, mukhang hindi aksidente. And we follow the general rule, di ba? Anumang insidenteng merong nasaktan and of course namatay, ang general rule, kung may pagpapabaya, ang nagpabaya, ang magkakaroon ng liability for negligence. Of course, titingnan natin, meron bang, ano ba yung circumstances, di ba? Sinasabi nila may nagwe-welding. Kasalanan ba nung nagwe-welding? Pero hindi lamang limitado sa kanya ang liabilidad, di ba? Pinayagan siya mag-welding. Pinayagan siya mag-welding. Bakit may chemical sa pinagwe-weldingan? Pwede ba mag-imbak ng mga ganong klaseng chemical dun sa, at saka meron bang necessary permits? Correct. And assuming that, bakit ngayon na-trap yung mga tao, di ba? Palaki ng palaki yung problema. Hindi ba sapat, halimbawa, meron bang mga fire exit? Meron bang mga fire extinguisher? Because all of these, required po yan sa ilalim ng building at fire codes po natin. At dapat, kung nag-inspection naman ang ating mga local government officials, ang mga building officials, ang mga engineer, ang mga inspection officers, dapat hindi sila nabigyan ng necessary licenses and permits. So, ang maaaring mga liability dyan, hindi mo lamang dun sa nag-welding at nagkaroon ng sunog. Diba? You have to trace further, ano ba ang, in the end, ano ang naging rason kung bakit may namatay. Kung dahil hindi adequate ang mga fire exit at nabigyan, halimbawa ng permit at lisensya, kahit na hindi nag-comply. So lahat ng yan, maaaring magkaroon ng liabilidad. Yung mga dapat na nag-inspeksyon, na hindi nag-inspeksyon mula sa local government, yung mga building engineers na nagbigay ng permit nung tinignan nila yung plano, or yung mga yearly inspections na hindi ginawa. Yan, hanggang dyan, maaaring magkaroon ng liabilidad. So, ang example na lang dito ay yung ozone. Yan yung talagang hindi natin malilimutan example. Dahil 100 plus ang patay dito sa sunog na sa ozone. But of course, di ba, kahit na alam na natin lahat yan na talagang hindi sinunod ang mga requirements under the building code, under the fire code, nagbigay ng permit, it also actually took them 19 and 20 years before nagkaroon ng desisyon finding all these people guilty. So kahit na mapipinpoint man natin ang dahilan, ang paghanap ng hustisya para sa mga nasaktan at nasawi, ibang usapan din yan. Anong kaso ito, Attorney? Well, of course, hindi naman natin sasabing deliberate na ginawa. So, maaaring isa diyang may criminal na kaso for negligence resulting in multiple homicide at mga injuries. Kung ang kaso naman ay dahil sa pagpapagawa sa pagsasagawa ng mga building inspection o pagbibigay ng mga lisensya, maaaring magkaroon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act violations. Of course, may posibleng liabilidad sa paglabag ng building code at ng Comprehensive Fire Code of the Philippines na maaaring magkaroon ng pagkulong at saka mga fine. But in the end, di ba, although napakadaling sabihin, oo, merong maaaring kaso, di ba? Merong maaaring kulong. Of course, yung ebidensya, just trying to establish yung identity, di ba? Kung namatay ka, merong automatic liability o danyos yan eh. Pero yung iba dyan, di ba? Hindi na balik ko empleyado na talagang alam nilang nandun, na-identify yung katawan. Ang mga problema, kung meron nga mga temporary employees na wala sa official record ng mga yung mga pakyawan. Pangalawa, alam mong pumasok pero wala kang proof or hindi ma-identify, walang DNA, walang dental records. So, yun yung ibang, while magkakaroon ng liability for damages, for example. May nakasaad po bang halaga sa batas kung magkano yung matatanggap sa mga ganyang kaso? Well, usually kasi sa mga kaso na merong namatay, may automatic liability of 50,000 for death. Diba? Pero ano naman yung 50,000? And of course, merong mga actual expenses kung namatay yung paglibing, kung nasaktan yung mga hospitalization. Of course, merong moral damages, and let us not forget, Attorney, ito mga breadwinner to karamihan ng kanila mga pamilya. But you know, tulad nga ng sinasabi natin, maaari nating sabihin kung ano ba yung mga posibleng kaso, ang mga liabilidad sa ilalim ng batas. But if we think of the ozone tragedy, if we think of the Doña Paz incident na sobra sa 2,000, hanggang ngayon marami pa rin hindi nakaka-claim. Kasi nga, ang mga ang mga stumbling blocks mo, how to prove na nandun sila, di ba, kung walang katawan na na-recover o may katawan na hindi naman na-identify. Okay.
Oh, maraming Pero salamat. syempre, Yes, ang go ahead. panawagan lang natin, di ba? Kung sa mga negosyante, wag na kayong magtipid in ensuring the safety of your employees and of the public. Kung gagastos na rin lang kayo para malagyan ang mga local government officials, Bigay nyo na sa kayo ng empleyado. permit, bigay nyo na lang sa empleyado. Correct. Diba? Okay. Yun na lang siguro magagawa natin to prevent future incidents. Ang inyong obligasyon sa lipunan sa ating mga Nakakagalit kababayan. eh. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat.